po ay magsiupo. Araw ng pamamahinga. Ito ay batas sa lumang tipan. Ngayon, nang dumating si Kristo, matapos siya'y mabuhay na mag-uli, ang araw na pamamahingang yaan ay ang araw ng linggo. Pag mamamahinga, ang ibig sabihin, sasamba sa Diyos. Araw ng pamamahinga, hindi gagawa ng mabibigat na bagay. Ang araw ng linggo, ayon sa aking alaala nung ako'y bata pa, na itinuro sa akin ng mga katekista at inuulit palagi ng aking kura paroko, paglingguan niya, yan ay dapat sisimba ang mga Katoliko. At yun naman ay nasa utos ng Diyos, 10 utos. At hindi gagawa ng mabigat na gawain. Katulad ng pag-aaluwagi, pagtutubigan, construction sa mga lansangan, at iba pang mabibigat na gawain. At sama-sama ang pamilya, kakain, magre-relax. That is how we observe Sunday, Day of the Lord, at napakagandang araw, banal na araw. Iyon ang diwa noong unang panahon sa araw ng pamamahinga. So lahat, Lunes hanggang Sabado, gawa para kumita. Yung linggo ay nakatalaga para sa Panginoon at para din sa iyong sarili. Kaya lamang para sa mga Hudiyo, maging ang paggawa ng mabuti, katulad ng pagtulong sa kapwa na nangangailangan, halimbawa may sakit siya at gutom, pinagbabawal din. Ganun ka-istrikto na maling-mali sa kaisipan o diwa ng Diyos. Nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo, pinaging ganap itong batas na ito. Kaya naman, nilabag mismo ni Jesus ang kautosang ito. Dahil maliwanag naman sinabi ni Jesus, ako ay makapangyarihan kaysa mga batas na yan. Bueno, puntahan natin itong ebanghelyo. Ang sitwasyon ay ganito. Inanyayahan si Jesus ng isang Pariseo para kumain. Katakataka ito. Sapagat ito mga Pariseyong ito, walang ginawa kundi punahin si Jesus. Batikusin si Jesus. Pero pumunta si Jesus. Yung pala ang layunin ay punahin at tingnan kung ano ang gagawin ni Jesus sa araw ng pamamahinga. Nagkataon, yan ay araw ng pamamahinga. At mayroong isang taong namamanas. Sa maikling salita, pinagaling ni Jesus. At gumaling. Alam ninyo, sabi dito ng Ebanghelistang San Lucas, hindi umimik ang mga Pariseo. Anong ibig sabihin ng hindi pag-imik? Dalawa. Ang isa dito,
Sumang-ayon sila sa ginawa ni Jesus na kahit araw ng pamamahinga ay pwedeng magpagaling. At ang isa ay wala na silang magawa sapagkat maging sila mismo, mga Pariseyo, ay gagawa ng mabuti kapag ang isa sa kanilang kasamahan ay nalalagay sa panganib. Sa maikling salita ay kailangan tulungan. Mga minamahal ko mga kapatid, alam niyo na tayo ay likhain. Sabi sa aklat ng Genesis, lahat ng ginawa ng Diyos ay maganda. Ang salita'y maganda. Pero dadagdagan ko ito, lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. So yung maganda at mabuti, iisa ang kahulugan. Sa maikling salita, nilikha tayo bilang kawangis ng Diyos. At sa pagiging kawangis ng Diyos, lahat ng katangian meron Diyos ibinigay sa atin. Kaya may kakayahan tayong gumawa ng mabuti. Sa bagay na ito, kung gayon, gagamitin natin ang lohika o ang katuwiran. Kung ang lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti at maganda, at kung tayo ang obra maestra ng paglikha ng Diyos, meaning to say, ikaw at ako bilang tao, ay kalarawan ng Diyos. At nang dumating si Kristo, ginawa tayong anak ng Diyos. Yun na lang kalarawan ng Diyos. Sa makatuwid, tayo'y mabuti at tayo'y maganda. Ngayon, kung susundan natin ang lohikang ito, na lahat ng ginawa ng Diyos ay maganda, at tayo bilang tao, kanya nilikay kawangis ng Diyos, sa makatuwid, ang ating isip, ang ating kalooban, ay para sa paggawa ng maganda at paggawa ng mabuti. Meaning to say, ang orientasyon natin ay sa mabuti at sa maganda. Dangan nga lamang ayon sa aklat ng Genesis, sa Genesis account, ay nangyari ito, dumating ang tukso, kasalanan. Pero simulat sa pool, ang orientasyon ng ating buhay ay para sa maganda at para sa mabuti. Kaya itong batas na ito ng mga Hudyo na maging pag-araw ng pamamahinga ay bawal ang gumawa ng mabuti, taliwas ito sa plano ng Diyos. Kaya sa ibang bahagi ng banal na kasulatan kaugnay nitong mga ganitong sitwasyon, nilabag ni Jesus. Pag nagugutom, tulungan, sapagkat ang mahalaga ay ang paggawa ng mabuti. At ang paggawa ng mabuti ay gagawin natin. Ito'y instinct sa atin. Tulad ng sinabi ko kanina, spontaneous na ito, tulad ng nabanggit ko kanina. Under no circumstance, ibig sabihin, anungan ang sitwasyon at sirkumstansya, dapat tayong gumawa ng mabuti. Huwag nating sisikilin. Instinct ito eh. Sa aking paniniwala, ewan ko kayo, talaga naman ang iniisip lagi natin ay sa mabuti eh. Halimbawa, yung ama. Ang isang ama, magpaka-irresponsable siya. Gusto naman niya mabuti para sa kanyang mga anak eh. Ang isang kapatid, magpakabala-balasubas siya. Gusto din man niya mapabuti ang kanyang kapatid. Ikaw at ako, tayong lahat, ang gusto din natin
ay mapagandang buhay ng ating kapwa. Ang aking paniniwala ay ito nga, dahil ang oryentasyon ng ating buhay simulat sa pool ng tayo inilikha, unay maganda at mabuti. Mga minamahal kong mga kapatid, tayo nalalagay ngayon sa sitwasyon, lalo't higit ng pandemya. Ito na ang mga pagkakataon natin sa bahay man at sa labas ng ating bahay, sa samahan man o saan man, tandaan ninyo, ito na yung pagkakataon na gumawa tayo ng kagandahang loob sa ating kapwa. Hindi na iisipin, baka ako'y sabihing nagmamagaling, baka ako'y sabihing gumagawa lamang dahil sa isang bagay na gusto kong mangyari. Ang importante, nandoon sa ating isip at puso dahil iyan ang oryentasyon ng ating buhay. Kaya, kapag tayo naging madamot, kapag tayo ay naging makasarili, hindi iyan ang plano ng Diyos sa atin. Yan ay dahil sa impluensya ng demonyo. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ako'y natutuwa dito pagkat meron ditong yung bagang tumutulong sa kapwa. Meron ang ating parokya na God's Beloved. Tuntua ako dyan, sa totoo lang. Kaya naman tayo, dadagdagan natin yan. Yung Parish MSK Pantry, dadagdagan natin yan. At ikaw nga at ako, sa isang simple na pamamaraan, matuto tayong tumulong, lalo tigit sa ating kapwa na nanangailangan. Pangkalahatan at partikular, ang mahalaga, iyon ang oryentasyon ng ating isip, ng ating damdamin. Tumahimik ang mga Pariseyo. Alam nila na tama si Jesus at wala na silang magagawa.